I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan. But anyway guys, ayan, medyo nalit ang upload ko. Siyempre, maraming natutuwa at siyempre, nanggagalaitin na naman ang mga DDS. Bakit? Alam nyo naman mga kababayan kung ano po ang nangyayari dyan sa budget hearing ni Sara Duterte. Sa kabila ng lahat ng ipinakita niya na asal, natural. Sino ba naman ng congressman or sino man ng tao na bibigyan mo ng budget 2.37 million na hindi man lang nag-participate, hindi man lang sumipot, ininja ng kongreso, diba, insulto po yun. Feeling entitled, feeling hawak mo ang Pilipinas, wag mong gaganyanin ang mga Pilipino. May mga utak yan at matatalino. Hindi porke vice presidente ka, hawak mo sila sa leeg. No. Hindi pwede po yan. Separate powers yan at alalahanin natin, sila po ang nagbibigay ng budget of the, yung national budget. At nag-approve at nagtatanong o sisain ang pera ng taong bayan kung saan napunta sa bawat ahensya ng gobyerno. Kailangan mo mag-participate, magkipag-cooperate. Sabihin mo kung saan nagastos, tamang presentation, tamang pagsagot, at tamang resibo para kompleto, rekado, para hindi ka masilipan kung saan mo nagamit ang pera. 'Di ba? Para iwas sa issue. Dapat ingatan nyo ang mga paghahawak nyo ng pera. Kayo naman mga politician, pera ng taong bayan yan, gastusin nyo ng tama. So dahil dyan mga kababayan, maraming matuwa. Bakit? Ay sus, Maria Josep. Natanggalan po ng budget si Sara Duterte. Binawasan mga kababayan. 700 million plus lang ang ibinigay sa kanya. Ang laking natanggal. O, di ba? Kasi naman mga besa, yung 2.37 million, saan mo gagastusin yan? Naloka na. Walang asang achievement sa DepEd Walang asang achievement sa pagka-vice presidency sa loob ng 2 taon. O, di ba? Yung mga project niya, duplication po yun. Gawain mo ng duli. DNR, DSWD, DOH, ginaya niya. Dapat may sarili kang diskarte sa buhay. Ibahin mo yung programa. 'Di ba? So dahil diyan guys, para kumpleto, detalyado, panoorin nyo ang statement ni Congressman Quiambo. Dapat lang ako very agree ako. Huwag mong bigyan ng napakalaking budget. Unfair naman yun sa mga vice president. Naloka ako. Para pag binigay mo yun, parang isa ka rin na sa kanya, nag-spoiled brat. Tapos, itong mga ibang senador, mga kababayan, nag-react. Maka-Duterte. Basahin ko mamaya kung sino sila, okay? Ito, panoorin nyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yesterday, the Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress, ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means naka-calendar na po ang
General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong mangyaring, masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang General Appropriations Bill by September 25. So yun po. At ilinawin ko rin po na meron pang another round of amendments. At ito po will be sa plenary na po. Doon na nga po on the week of September 16 to September 25. So, ang nangyari po is while the Office of the Vice President, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP. Kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means mayroong cut of 1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya. And as I had mentioned earlier, for two programs, the DSWD-AX program, which is assistance for individuals in crisis situations, and DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. So, ang specific items po na pinanggalingan nitong total cut of 1.293 billion pesos ay as follows: financial assistance, professional services, utility expenses, supplies and materials, as well as lease expenses. And ang dahilan po kung bakit ang items na ito ang naapektuhan, lahat po ay nanggaling po sa lahat po ng narinig po natin doon po sa dalawang hearings na naganap in the last weeks. So, mamaya po kung meron kayong katanungan on the details, I can provide those to you. So, siguro just one last note before I take in questions. So again, we have one more round of amendments. Lilinawin ko, hindi pa ito final approval ng Congress. Meron pa tayong plenary debates. And pagkatapos po mapadala ang House version of GAB to the Senate, magkakaroon siyempre ng Senate deliberations. After ma-approve ang Senate version, meron pang bicameral meeting. After that, magkakaroon pa po ng ratification, meaning babalik pa po yan to both Congress and the Senate. And then after that, magkakaroon pa po ng President's approval because as you know, the President can veto and ang veto po is pwede po on a line item basis. In other words po, ganun po kahaba ang proseso ng ating budget approval, budget process, at malinaw po na napakarami pong tao na involved dito po sa pag-aproba ng budget. Hindi lang po 2 tao. And of course, after the budget is approved, alam naman po natin, ang budget execution is solely by the executive. So yun na lang muna po and I'm willing po to take questions. Hi po, mauna na po diba, ako. guys? Kong Sela, Red Mendoza po from the Matik Manila na Times. yan. I know na yung budget cut po is on the House level. But what if the Senate retains those cuts? Ano pong masasabi niyo po doon? If the Senate retains the same amount na pinropose ng OVP. And number 2, removing of the lease contracts, does that mean natatanggalan niyo po ng power ang OVP to lease
buildings for their satellite offices. So ibig po sabihin, isasara parang you're technically removing the power of the OVP to have these satellite offices? Doon po sa first question. So what happens if the Senate decides to approve a different version? So yun po ang dahilan kung bakit meron tayong bicameral meeting. So kung saan po kailangan magkita ang representatives ng Congress, representatives ng Senate, uupo po sila, and they will have to iron out the differences to come up with a single version. Yun po ang dahilan bakit kailangan magkita-kita ulit pagkatapos po maaprubahan ng Senate naman ang kanilang version. At malamang, sa dami po ng line items ng ating GAB, for sure, ay meron pong differences ang dalawang version. Ngayon po, pagdating po sa lease expenses, ang lumabas po sa ating pandinig ay marami pong opisina ang ating OVP, hindi lang isa, katulad ng ating mga previous vice presidents na they only maintained a single office. Lumabas naman po sa ating hearings na mayroong 10 satellite offices and 2 extension offices. And this is likely the reason why lease expenses umabot sa 53 million pesos na mas malaki ng DIAMAC compared to the previous vice presidents. So, minabuti po naming balik po siya sa levels ng 2022 na kung saan ang vice president natin noon only maintained a single office. Tama. So, as I explained earlier, pagdating po sa budget execution, bahala na po ang executive dyan. Exactly how they will use the 32 million that we had approved ay bahala na po sila doon. Kung magka-cancel po ba sila ng contracts, kung sila po ba ay magte-take in ng donations, that is completely up to them how they will implement or execute the budget. As far as we are concerned, kung ito po ay maging final number, yung approved amount of, yung recommended amount of 80.732 million, kung ma-reduce po siya to 30.426 million, how that will be spent exactly, kung in the end one contract lang siya, that is completely up to them. Yes. Ma'am, kasi I heard nga po the word donation. So, if ever man nagkulang po yung budget ng OVP, are they allowed to take in donations? Yes, they are allowed. There is a general provision in our GAA. They are allowed to take in donations so long as if those donations come from foreign governments, meron pong kailangan na clearance from the Office of the President. Yun lang po ang limitation po. Hi, Stella Krisha from The Inquirer po. Ma'am, can you walk us through how the committee eventually decided to slash the budget po? So, ang lumabas po sa ating hearings is, of course, nagkaroon ng problema sa paggamit ng confidential funds. But moot and academic naman because last year pa lang ay tinanggal na natin ang confidential funds. Wala pong proposed budget for confidential funds in 2025. So at least that's out of the way. Pagdating naman po sa regular programs, ang lumabas sa hearing ay number 1, tila napakadaming opisina. Bakit? Whereas the previous vice presidents did not have those nationwide offices. Yeah, Number 2, bakit napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant? Bakit merong sariling medical assistance program? Meron naman tayong MAIFIP sa DOH. Tama. Bakit merong sariling burial assistance? Meron naman tayong AIX sa DSWD. At ang AIX at saka MAIFIP, these are mga programa na subok na. Duplicated. So, yun ang mga dalawang, kumbaga, nangibabaw na findings mula sa COA. And at the same time,
lumabas din po na mababa ang utilization rate. Ang dami pong natirang pondo mula sa social programs. And at the same time, meron din lumabas na mga problema, implementation problems resulting from lack of implementation details or protocol according to the COA. At kung naalala niyo po ay halos may mga similar problems doon po sa DepEd, tulad po ng mga problema sa delivery, nagka-problema po sa mga nabubulok ng mga tinapay, etc. So, ang sabi namin is, why don't we just transfer the funds for financial assistance to the national government agencies na subok na. Tama. It doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagtulong, ang pagtulong ng OVP. Ang sinasabi lang po natin is ililipat lang natin doon sa mga ahensya na yan at pwede nang kunin ng OVP ang allocation nila doon mismo sa DSWD at DOH, katulad po ng ginagawa ng Congress at ng Senate. At on our part, by transferring those funds, that ensures the OVP na meron silang sapat na alokasyon na kakayanin nilang ma-implement. So ganun po ang naging main decision. And at the same time po, as I had mentioned earlier, pagdating sa rent, na-explain ko na po yun, and at the same time, tinignan din po namin yung professional services na tila malaki ang budget for consultants. Hala. Good morning, Kong Hana po from Billionario News Channel. Ma'am, clarify ko lang, medyo technical question. May breakdown na po ba dun sa amount na mapupunta sa AIX and dun sa MAIFIP? Yes. So, ang mapupunta po sa AIX ay additional 646,532,796. At sa MAIFIP naman, ang dagdag po dyan is 646,533,796. As you can see, almost equal amounts. And at the same time, I would like to note that this would include yung professional services. So yung professional services na tinanggal po natin sa OVP ay inilipat po natin dito po sa DSWD at sa DOH. In other words, kung meron mga job order or consultants na tumutulong po sa ating Vice President to implement her social programs, ang sabi po namin, we will put that allocation for those people doon po sa mga ahensya. In other words, ang naging very important principle is wala po tayong job. We will preserve jobs. Yun ang naging napaka-importanting pinag-isipan po. Okay po, thank you po. Question. Okay. Kung ibig sabihin mo ba, kasi kinompute ko itong sa propose nung OBP, DBM sa OBP, yung financial assistance subsidies, 947 million, under nun yung medical assistance, educational assistance, burial assistance, magnegosyo taday, pagkatapos dun sa supplies and materials welfare goods, 295 million pesos, under nun yung pagbabago campaign bags, disaster operation, rice food bags, kalusugan, food truck, pansarap, lahat ba to wala na sa OBP Social Services budget? So yung pong financial assistance amounting to 947,445,000, yan po is completely transferred. Okay? At yung portion naman po ng ibang nabanggit niyo po na welfare goods, which are under supplies and materials, we estimated that to be about 200 million. Kaya yun po ang inalis po natin doon po sa buy object na supplies and materials expense. So ang proposed po is 401,227,000. So we removed 200 million from that. So ang matitira po is 201,227,000. Yan, dapat ganyan. Ma'am, last na lang pong follow-up. Kasi the OVP has a libreng sakay program. Maapektuhan po ba yung libreng sakay program na yon? Kasi medyo may component din yun sa kanilang budget. And by how much po matatanggal sa libreng sakay program nila?
Well, judging po from, at least from the 2023 report, there were procurements amounting to, kung natatandaan ko correctly, about 24 million pesos for vehicles. So, tingin ko po, since nabili na po yun, ay pwede na po nilang ipagpatuloy yun. At meron naman po natitirang pondo para sa other MOE expenses para sa gasolina. So, not necessarily po, no? Again, it's completely up to them na ipagpatuloy ang programa na yun. Diskarte lang yan. Good morning po, Kong Rose po sa UNTV. As the Senior Vice Chairperson of the Appropriations Committee, can you address the beneficiaries of the social service programs of the Office of the Vice President that will be affected by the pending budget cuts, considering the Vice President Duterte's statements na there were reports na napupolitika po yung social services program of DSWD? Sa mga benepisyaryo po ng ating OVP, huwag po kayong mag-alala. Dahil ang pondo po natin para sa Social Services Program ay intact po at nilagay po natin sa DSWD at DOH ang mga under specific programs, AIX and MAIFIP na sa totoo lang po subok na po in terms of service delivery. Yung pong sinasabing GL, yung guarantee letter na ini-issue ng DOH, yun po yung MAIFIP. Pagdating naman po sa yung binibigay po na assistance ng DSWD, yung burial assistance, medical assistance, educational assistance, at kung ano-ano pang assistance, food packs, etc. Ito naman po yung AIX. So, ito pong 947 million, yan po, buong-buo po, plus more, kasi including yung budget po para sa mga consultants or JO, para sigurado po na talagang ma-deliver ng maayos ang serbisyo sa inyo. Yan din po ay nilipat natin sa mga tamang ahensya. Yes, good yan. Congresswoman Earl po from IBC News 13. Ipag-isahin ko na lang po. When we say, Congresswoman, unanimous yung naging decision ng Committee on Appropriations, lahat po ba ng members ay doon sa meeting nag-yes ng vote? And then, would it be better if personally attend si VP Sara sa plenary debates? Lahat po ng nag-attend kahapon during the EXICOM ay lahat po sila ay nag-agree po dito sa decision ng committee na i-reduce ang amount para sa OVP as recommended for plenary debates. Yun po ang nangyari kahapon. At pagdating naman po sa kung ano ang inaasahan natin sa presensya ng ating mahal na Vice President, sana naman po ay sila po ay dumalo. It's a very important part of the process. So kahit na hindi sila mismo ang sasagot, isipin po nila na kumbaga po meron po silang spokesperson. Ganun lang naman po. As you know, pagdating sa plenary debates, ang kaibahan lang naman po doon sa committee hearing is hindi sila pwede mismo ang magsalita sa mikropono. Sila po ay merong spokesperson, isa ring congressman. Pero sa totoo lang po, lahat ng mga sagot, halos lahat naman po, ay talagang binubulong lang naman talaga ng ahensya doon po sa congressman. So, this is a good opportunity for them. Again, hindi po kami perpekto. It's a recommended amount. We are still open to debate and discussion. So, kung meron pang input na kailangan po namin malaman at meron silang apela sa amin na dapat dagdagan ito for whatever reason, kami po ay very willing to listen to all of those inputs. Willing na willing po. Kaya we are inviting all agencies for that matter. At sa totoo lang naman po, never naman po tayo hindi siniputan sa plenaryo. Tama. Kaya inaasahan po natin ang kanilang pagdalo. Good morning po. If we will implement yung budget cuts, meaning the Vice President also need to cut down her security scores, it's more than 400. So yung expenses lang po doon masyadong malaki. At isa-shut down na po ba yung
are you recommending na i-shutdown na rin yung mga satellite office kasi 53 million po yung budget dun eh? Well, again po, kung makikita nyo, no, I will give you a copy of the bill or the amendments to the bill. Ganito po itsura niya, puro numero. So wala pong nakasulat na specific recommendation to cut contracts or to hire people. Hindi po ganon. Because again, we approve the budget amounts, but the executive implements that amount. So in the end po, kung ganito po yung amount ng lease that is available to them, ang inaasahan nila ay 80 million, pero kunwari ang nakuha lang nila ay 32, kailangan nilang pagkasyahin yun. If that will mean doing certain things, ay nasa sa kanila na po yun. Ay ganun din po pagdating sa security. But again, lilinawin ko po, hindi po natin ginalaw ang personnel services. Mabigat po ang aming pagtingin dyan na pagdating po sa trabaho ay kailangan po natin yan i-maintain. So again, bahala po sila kung ano ang gagawin nila dyan. Good morning, Congresswoman Stella. Bill Kirigunan, DZRH. Kong, will it make a difference if the Vice President attended the budget hearing at pwede ba nating sabihin na hindi siguro ganito kalaki yung slash sa budget ng Office of the Vice President? Thank you, ma'am. Siguro po only to the extent na merong paliwanag dun sa hindi po natin maintindihan. Kasi halimbawa, merong mga tanong na bakit merong satellite offices in specific locations. Ang COA ay paulit-ulit na tinanong ng mga congressman at syempre po ang sagot ng COA, ang maganda pong tanungin ay mismo ang OVP. Tama. So, only to that extent that if we can get better answers, better justifications, baka po. Pero kung hindi naman po magbabago or hindi naman po magbibigay ng dagdag na input, palagay ko, ito na rin po ang kauuwian ng desisyon ng ating komite. Tama. Good decision yan. Oh, Sige po, last ko na lang. Yes. Meron din po na pag-usapan yung APRA committee na moving forward sa next budget hearings, paano pag meron mo hindi ng atin? Meron po bang kababago doon sa rules? Meron po yung head of agency na umatin? May kababago po sa rules? For the moving sa totoo alam po, sa ngayon, wala naman specific rule as to ano ang consequence, but as enunciated by many members, it's really by tradition na talagang sumisipot ang lahat. And this is really the first time talaga na assess that. Ito pa mga kababayan, ito yung mga ibang senador, no? Mayroon pang iba. I think si Coco Pimentel, no? So, dahil dito, mga bes, nakikita nyo naman siguro, itong mga senador na ito, lalo na ito si Senator Bato, Makaduterte, expected nyo na talagang, ano siya yan, defenders ni Sara yan. At lalo na ito, si Senator Villanueva, si dating Pangulong Digong ang nag-endorse nito nung tumakbo siya sa pagkasenador. Kaya, tumanaw ng utang na loob. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nanalo, mataas na opisyal ng gobyerno, pag nagkasala yung isang tao, no, na nag-endorse sa'yo, na tumulong sa'yo, ibig sabihin, kakampihan mo. 'Di ba? Imbis kumbinsihin mo na mali ang ginagawa niya. Alam niyo, yung mga ganitong klaseng tao, ewan ko lang kung bakit nararapat sa Senado yan. Ewan ko. Well, kayo na po ang bahalang humusga mga kababayan. Ito yung mga senators on the proposed 2025 budget of OBP. Yan si Bato, karamihan sa amin ay for
preservation of the time-honored tradition. May tradition kapag nalalaman. Yung pagbibigay ng respeto sa budget ng Office of the President and OBP na hindi pinahirapan. Bakit? Kung walang mga irregularities na nakikita sa paggasta ng pera ni Sara Duterte, for sure yan. Madali lang aprobahan yan, Senator Bato. Isipin mo naman, sinabi mo respeto. Nirespeto niya ba ang Kamara? Bakit hindi siya sumipot? Ba't hindi niya ipaliwanag? Yung mga dapat itatanong sa kanya. Kung ipinaliwanag niya ng maayos, sa harapan ng komite at nagastos ng maayos na walang anomalyang na nangyayari sa paggasta ng pera, for sure yan, madali lang aprobahan. Pero dahil may nakitang hindi maganda sa paggastos ng pera, lalo yung mga expired ng mga pagkain, medyo hindi yata pwede yan. Alangan paboran mo pa. 'Di ba? Yung disallowance na sinasabi. Senator. Siyempre pro Duterte ka, makasara ka, natural yan ang sasabihin mo. Kahit mali, ginagawa mong tama. Kahit tama, ginagawang mali. Ganon si Senator Bato Ewan ko ba kung bakit binoto pa ito Si Senator po, we will approve or modify the budget based on the merits of the proposal of its office, not on who sits as it heads. Alam nyo, wala kayong maisita kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Nakikita natin yung mga bagagandang programa niya. Sobra. Luzon, Visayas at Mindanao. Sana ibuklat nyo yung mga mata nyo para makita nyo kung saan napunta ang mga pera na confidential fund ng OP. Kikita natin yan. Kaya nga nandirito ang mga content creator ina-upload nila para i-spread po nila yan, para makita ng mamayang Pilipino na ang pera ng taong bayan napupunta sa tama at napupunta rin sa mamayang Pilipino. 'Di ba? Nakikita nyo? Hindi tulad ng iba. Mayroon pang mga disallowance, tapos may mga expired na mga pagkain. Nakatingga yung mga computer sa warehouse, hindi nila ini-distribute, panahon pa ng PAS-admin. Biro nyo yun? Si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, very aware sa paggastos ng pera. Organized po yan. Nakikita nyo ba na may liter ang COA sa OP? Wala. Kasi alam ng Pangulo at naging maingat sa dyan, ayaw niyang mapuna ng taong bayan. Iniingatan niya lang ang pangalan niya sa kabila ng mga paninira tungkol sa kanya. Hininisnab niya lang yun kasi hindi totoo yun. Alam na alam ng Pangulo, hindi nyo na kailangan paringgan or sabihin sa social media. Well, anyway. Ayan na naman. Tulad ni Senator Villanueva. Di ba obvious? Maka-Duterte talaga yan. She's the Vice President. The Office of the Vice President useless it by more than a half. Bakit, Senator? Nagastos niya ba ng tama yung mga dating budget niya? Di ba hindi? At sino namang sira ulo, kahit ako naman siguro, hindi ko talaga bibigyan niya ng napakalaki. Kasi wala naman malaking achievement Kayo naman, yung mga project na sinasabi ni Sara Duterte, yung tree planting, gawain ng DNR yan. Yung Boreal, nasa DSWD, DOH. Marami pa. Duplication po yan, yung mga programa ni Sara Duterte sa mga iba't ibang ahensya na matagal na nilang ginagawa yan. Dapat si Sara Duterte, naghahanap siya ng sarili niyang idea, diskarte ng mga programa na hindi related doon sa mga ahensya ng gobyerno. Katulad ng AKAP, TUPAD, IX, bagong programa ng pamahalaan yan, through DSWD. Gamitin mo dapat ang utak mo, dapat meron kang sariling originality, hindi yung pwedeng gaya-gaya putumaya ka. Pero mga kababayan, alam nyo ba, ito sa aking palagay ko lamang, sa aking analisa, kaya humingi yan si Sara Duterte ng 2.37 milyon, base lang sa aking kaisipan lamang, kasi gusto niya matapatan ang ginagawa ni Speaker of the House sa pagtulong sa mga kababayan natin. Gusto niyang tapatan yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin. Gusto niyang tapatan yung pagbibigay ng medical
ni First Lady Lisa Marcos. Sabi nyo, lagi niyang sinasabi, pinupolitika siya. Siya nga ang namumulitika ng mas maaga eh. Oh, di ba? Bakit? Kasi gusto niyang tapatan yun ang mga ginagawang pagtulong ng pamahalaan, House Speaker, First Lady, for the next election. Para makuha niya ang simpatya ng taong bayan. Nakakarapat dapat siyang ibubuto. Dahil dyan sa 2.37 billion na yan. Ganun lang yun eh, kasimple. Sa aking nakikita lamang, gusto niyang tapatan. Dahil may planong tatakbo yan sa higher posisyon. Oh, 'di ba? Sabi niya, ayaw niyang tumakbo. Kwento niyo sa panot na pagong. Kunwari lang 'yan. Kaya yan ang pinaka-purpose niyan para sa akin lamang, sa nakikita ko. Uy, sus, naku, bilugin niyo yung utak ng mga wag lang ang mga mamayang Pilipino, alam na may sariling mga utak yan, alam nila kung ano ang nangyayari, no? So, ganun lang yan, mga kababayan. So, dahil dito, natapyasan, dapat lang diskartihin niya na lang kung paano siya tumulong sa taong bayan. Oh, 'di ba? Oh, wala naman siyang achievement sa DepEd eh. Ang daming kapalpakan, 'di ba? Oh, hindi niya nga ma-reach lang ang yung pagre-repair ng mga school sa Luzon, Visayas at Mindanao eh. Repair lang pero hindi matapos-tapos, ilan lang ang natapos. Kaloka. 2 years nang umupo. Oh, 'di ba? Plus yung BP niya pa. Anong nagawa niya? Tree planting sa DNR yan. Mga boreal sa DSWD, DOH, DOLI, DOH, ayan. DTI, pwede. So, yun lang mga kababayan, ang aking nakikita dyan sa 2.37 billion na yan. Gusto niya lang tapatan. So, yun guys. See you again on my next upload video. Bye, and babush. God bless Philippines.